Kauban na maayong adlaw, happy Easter sa tanan ug welcome sa atong programa ang inyong konseho karon dinhi sa ato ang FB page ang Cagayan de Oro City Information Office ingon man sa ato ang partner radio kunin ato makauban ang mga miyembro sa 20th City Council alang sa pagpabot sa ilang mga gihingusgan nga mga ordinansa o mga programa alang sa kayuhan dinhi sa ato ang dakbayan. Kini day si George Bacos gikan City Information Office ng Dakbayan sa Cagayan de Oro ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy man sa pagpangulo sab sa atong City Information Officer Miss IVS Guantero nya karon na nga mga kanon nga episode nato sa inyong konseho ato makauban ang ato ang aktibo kaayo no nga usa sa mga miyembro sa 20th City Council si Councilor Maria Lourdes Gaani atong chairman sa Committee on Health, Nutrition and Health Insurance. Doc, welcome back sa atong programa ang inyong konseho karon nagmohang pagpanimbaya ngadto sa atong mga suking tigpaminaw tiglantaw. Salamat, George. May buntag sa atong mga suking tigpaminaw sa inyong konseho karon. Dako akong pagpasalamat no sa atong CIO no panguluhan sa atong Department Manager Miss Ivy Guantero sa inyo George ug sa atong mga kauban karong buntaga nga naa karon dinhi nga sa imbitasyon karong buntaga. Yeah. May buntag Cagayan de Oro. Yes. Kumusta ang kuan Dok ang Lenten season Mamusta pod mi kumusta ang bakasyon da ito Dok? Okay, kung Holy Week no, yes, at least it was a time nga maka-rest. Yes. Imagine ang 4 days straight. Pero sa amo man God family tradition na gid naman. Nga dili gid naman na malikihan nga Thursday, Friday, Saturday. We go with kung unsay mga activities sa church. Yes. Mo ginamgan bisita iglesias, kanang ga-attend sa procession, ga simba, mo na siya. Pero prior to that, uban sa akong mga kauban sa konseho, medyo naasay gamay nga mga R&R na nahitabo sa amo. So, enjoying, pero kapoy. Pero, anyway, part man gina sa kinabuhi nato. Yes. Kailangan nato sa na siya. It's a well-deserved kining vacation or gamay nga rest gyud Dok from kining trabaho no kay after pod sa Holy Week banat naman punta sa unsay trabahoon no. Back to reality Bali George no. Back to reality karon. Yes, anya well anyway Dok malipay ta no nga makita sa ato ang mga miyembro sa 20th City Council nga nag-enjoy kining at least nag-break pod o makajot gikan sa stressful ug ngon man kining sa trabahoon no na giatubang nato sa matag adlaw. Well anyway, aside from this Dok, let's go kita sa atong hilisgutanan usab karon. Grab ka init og kining nga hilisgutanan no kabahin kining sa ato ang pertussis no or kining hilisgutanan sa pertussis disease nya recently lang gali ato ang City Health Office giklaro nga walay outbreak nya. Siguro isip pa chairman sa Committee on Health Dok ato ang pahinumdom gyud no ngadto sa atong mga ginikanan kay labi na nga mga kabataan ang kasagaraan nga maigo gyud niini. Yes, thank you for that no George. Actually, baliko na ko ni sa gisulti sa atong City Health Officer no Dr. Rachel Dilia. Walay outbreak sa Cagayan de Oro regarding whooping cough or pertussis. Now, ang ako lang there are 6 confirmed actually sa 6 duha lang ang confirmed cases and the rest 4 suspected cases sa Northern Mindanao and 3 nasa Cagayan de Oro. And out of the 3, usa lang ang confirmed. The rest are 2 suspected. Para this is not alarming actually, George. No, nothing to be alarmed. Ang ato lang kay considering na ang pertussis is a whooping cough. Yes. And taud-taud naman pud ni siya nga part ni siya ang diphtheria kay kuan ani ang causative agent no mo siya sa diphtheria kuan kanang na-part ni siya sa immunization sa mga bata. So kung ang parents is kuan gyud sa pag-immunize sa bata dili wala angay ikahadlok. Right. Ang ato lang kay alarming ni siya kay tungod baby is 0 to less than a year or 59 months that's more or less 5 years no. Pero ang peak yun is 0 to 1 year. Gakaigo ani. Yes. So advice gid nato sa atong katawan sa Cagayan de Oro na especially katong mga parents na medyo nay mga
kuan sa lain negative notion sa immunization ang ato dili angay mabalaka aning immunization That's kay right. libre kini sa atong health centers na kini karon. Limitado ang supply pero gapaningkamot ang syudad na gipanguluhan sa atong Mayor Clarix Uy na mabakunahan gyud ang mga kabatanunan. That's right. So panawagan ni sa atong gobyerno, sa atong LGU together with City Health Office, atong CIO na ang atong mga kabatanunan mabakunahan. So this is free and avail kay sayang. Yes, yes. Dili na to prevention no mo na lang sulti prevention is better The cure. than cure. Mm. So ato ning i-avail kay dili man ni siya para sa ako dili ni siya ingon nga musaka gyud. Yeah. Nalang siya pick. Mm. And kini siyang whooping cough or pertussis is kani siya kanang preventable through vaccine. Yes. So dili angay mabalaka kay ang vaccine is available. That's right. Nya sa aton nang gibalik-balik no nga kini nga mao nga sakit o kini nga lahi ni sa COVID nga kung kani ato pagawas COVID wala pay vaccine available. Correct. With this 1975 pa ga start tong vaccination program with pertussis niya na nasagol na ni siya sa ato ang regular gyud nga vaccination sa atong mga kabataan. Mo na nga sa kadtong mga ginikanan kinahanglan nga religiously no sundon gyud ug unsay mandato sa gobyerno kay kung moadto kag private ani dok mahal kay ang vaccine. Mahal siya. Yes. Actually, covered na siya kung ang parents gyud, ang mama, especially the mother, kung gyud siya sa iyang anak kay at pagpaanak pa lang the baby gets a BCG. Yes. Tapos after a month, the baby gets the first dose sa DPT. DPT, So, yan ang diphtheria, pertussis, and tetanus. So, every month na din siya for 3 doses. Yes. So, dili angay mabalaka, pero kato lang ato is pabakunahan katong wala gyud na bakunahan. I think our City Health Office usab dok kay mo pa dilahang action karon nga gihimo no nga to kay of course during a pandemic ning ubos gyud daw ang ato ang kining vaccination rate dinhi sa atong dakbayan which is dili lamang dinhi sa atong dakbayan but nationwide no ning adunay pag-ubos sa regular immunization rate sa atong mga kabataan mo na nga ilahang gihimo karon is gipangita to na atong mga kabataan nga unvaccinated or katong wala kumpleto sa vaccine aron usab nga mahatagan dito. So sige lang no kay maskin tod nga limitado nang ato ang vaccine sa gingon sa atong City Health Office but gipaningkamutan niya gipasalig pod nga ni Dr. Dilia nga kining paningkamutan nila gyud no nga maabot dayon ang mga supply sa vaccine labi na niining adunay pagtaas no gamay sa ato ang kaso dinhi sa atong dakbayan. Actually, tama ka, George, no? Kay during pandemic, Yes. grabe, wala man good to inon yung face-to-face. Yes, yes. So, limited. So, katong, especially di ta kagawas, Yes. stay at home. So, naay mga parents ato nga wala gyud nakapabakuna sa mga bata. Yes, yes. So karon ang time nga pwede nato ni especially nga naay ino nato nga naay mga cases karon grab na nato ni nga naa karon sa health center ang atong vaccine. Yeah, aside from pertussis doc, ubay-ubay pod nga kining mga sakit no nga kining posible natong ma-acquire tungod sa kainit nga tong gibati karon doc. Grabe ang kainit mo na nga di gyud basta-basta mo gawas ug walay protection sa init no. Kining heat stroke ug kuan kay I think ato ang heat index nagkataas no. Actually, George, no, kung akong labaan is 38. No? Yes, Degrees Celsius, yesterday. Yesterday. Karon man start mag 39 no nga to ang And there are reports nga akong nabasa nga mo saka pa ni 40. Hopefully dili na inana. So basig mao na ni ilang gisulti nga El Nino. Yes, yes. And syempre kami din sa health apektado gid kita anak. As much as possible mo na ni balikon ako kung dili ang ay mo gawas stay at home gyud o kung walay mga rason then ang importante gyud ang hydration. Yes. Water, water, sige lang gyud inom water balag kapilang balik-balik sa CR. Fluid intake yun. Importante yan siya. Use ka ng, kung pwede ka ng mga warm clothes lang. Dili na ta magpakuan kay the more man good kung imong magkuan ka mga bulky na clothes, the more mo init ang imong lawas. So, di man ni malikayan kay this is a part sa atong nature, no? So, ang ato we have to adapt kay para lang yun ma-prevent pud nato ang mga sakit. That's right. Kay daghan gyud manggawas dayon ang mga sakit, no?
So, importante gid kay George karon kay napaning inon nila nga kisa sa pertussis plus the heat Yes. stroke. Yes. So mo na no, ilabi na kadtong not just ng mga kining kabataan nato sa ato usab nga mga hamtong usab no. Please lang gyud in town kung moadto sa gawas, magdala og panangga sa init, magdala og tubig no kay aron usab nga ma-rehydrate kung anaa sa gawas gyud kay grabe ang kainit gyud no. Kung walay importante nahala sa dira lang sa inyo mga panimalay kay arong adunay shade no gikan usab sa kainit sa panahon unya kung adunay extra time mala sige paglunghayo dito kaligo sa kana mga spring manay uso kay during this summer season no. So una no nga padayon usab gani ato ang City Health sa pagpahinumdom sa ato mga kaigsuonan no nga kinahanglan gyud no nga magbinantayon sa kanunay labi na karong mga panahon na niya taas-taas para maging nga init no kay Yes, April pa mapay pagsulod nato sa April na pay May. Napay May. Mo nang mo may alarm medyo kung saka gid ang temp. Yes, Kung yes. Problema gid na siya. And it's not only I think sa ato sa health kundi affected tanan. Yes, Agriculture yes. tanan. Murag domino effect ni siya Yes, may yes. tabo na George hopefully dili mabot ana no. Especially karon dok nga ongoing pang classes dito. Yeah, Yes, yes. In fact, nakasturya mi kagahapon no, during sa among meeting. Na-consider sa atong education si Councilor Daba, consider nila nga basin pwede mabalik tong Modular or ini kana or online, nga mga kuan yes. kay lisod kay nga i-face to face ang mga bata. Yes, Imagine yes. sa 'di ba sa Metro Manila ilang gi-suspend ang ilang Yes. ilang kuan eskwela dito. Kay lisod pod nga imong ipagawas ang bata tapos naapay face to face. Yes, Medyo so gi-consider na karon sa atong education nga department. That's right, no? And sige lang kayo, we're closely monitoring and of course coordinating with the Department of Education kay we can do so much more din sa atong kining dakbayan, no? And kinahanglan gyud ta og kining katimbayayong usab kining ato ang DepEd with this and no gilantaw ni siya and of course manghinaotan no nga maskin ginagmay ara bagid pay ulan maulan-ulanan ta ginagmay no dinhi sa atong dakbayan. Well anyway doc aside from that no malipayon kay ta kay kadto sab nga nakalabay nga bulan sa Pebrero na aduna usay pasidungog nga Hall of Famer nga gidawat ang ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro dito sa Manila kabahin usab kini sa ato ang nutrition no nutrition committee dinhi sa ato ang dakbayan. Can you tell us more about this award? Yeah, dako kay ang kalipay ani Yes, no sa atong syudad no sa LGU especially with Mayor Clarix Uy nga nakabot na gid nato ang NHA. No, that's Nutrition Honor Award. That's the highest award nga makuha sa usa ka LGU. Yes. And dili na siya inon nga karon na siya nga year no. It's considered mga for the past 6 years ang LGU na award consistent na siya. Yes. So for 3 years na ato ang gitawag nato nga Green Banner. Yes. 3 consecutive years after ana na ang Crown Award for 2 years. Mo din na siya ang NHA. Actually karon di pa kay may kay katong during sa evaluation the previous year. Actually this is for year 2023 no. The previous year pag-evaluate we asked the NNC, National Nutrition Council, kung pila ang contender para mabawaan namo. So they said na mga duha or isa, most probably it's only Cagayan de Oro. So mo tong nagsurya mi with our City Nutrition Action Officer, si Ma'am Nene Terabe, nga dili ta magkumpiyansa. Kay sayang man pod na we're already there tapos sayang motong naningkamot gyud ang atong City Nutrition Committee. No, this is headed by Mayor Clarix Uy and together with our CHO sila Dr. Dilia and atong Sinaw City Nutrition Action Officer sila Ma'am Nene Terabe na makuha gid nato ang award. And we're thankful for this award nga ang LGU was recognized. And this is the first time nga nadawat nato ni no after pila ka years nga paningkamot sa ato. At pasabot man gud ani George is ang atong malnutrition rate
sa Yes, atong mga kabatanunan is na way below. Yes, Na-maintain, na-sustain nato na for the past pipila ka years. Ah. And hopefully, ato na siyang Sustain, masustain kay yes. akong kuan ni is challenge ni sa atong City Health Office, no? Yes. Especially sa atong OIC karon sa Sinaw. Oo. Kay ni-retire si na Ma'am si- Nenet Yes. retired last when was that? I think March, later parts of March. Murag dako kay ning legacy nga iyang Yeah, gibilid, Doc. oo, Yes. mo nang nag-retire siya and karon ay atong bag-ong OIC as Sinaw si Mrs. Cabunok. And hopefully, ako siyang giingnan nga this is a challenge for you nga ma-sustain nato or even ma-surpass nimo Yes, whatever yes. unsay nakuha sa atong Nutrition Council. So, ang ato is garbo na Yes, sa atong yes. syudad nga nakuha nato ang pinakataas na award sa nutrition, which is the Nutrition Honor Award, which was given last February 12 sa Manila Hotel. Yes. Actually, I represented Good Mayor, Mayor Clarix Uy dito pag-receive sa award kay dili siya makaadto for reasons nga Yes. nasa iya, no, security reasons. So we understand that. And we were happy nga na. And George, gusto na rin ako balikon. Yes, It was not only the NHA award, na patay isa ka program coordinator, si Ma'am Cheryl Faith Espanyola, Okay. nga she got the highest award po as the most outstanding Barangay nutrition program coordinator. Yes. So na siya sa City Health Bali nato. Okay. And we were hoping nang atong sa barangay level, Yes. ang atong BNS maging outstanding unta, pero lipay na pud mi nga naging contender siya sa katong taga, I'm so really sorry, I forgot the name. Sorry, pasayloan ko. Taga Balulang. Okay. Under kang Kapitan Mikabane. So, in fact, naa sila dito. Pero lipay na pod nga. Yes, ang nga Cagayan de national. Oro, Yes. was one of the contenders. I Yes. think there were 9 BNS na for that award. Outstanding nationwide BNS. na siya, no? 9 out of pila ka Cities and LGUs, yes, no? municipalities. So, lipay na gid kay ta nga nakaabot siya ana. Pero wala niya nakuha ang award, pero she was one of the 9 nga contenders. Yes, dako na pud kay itong Grabe achievement. itong achievement sa Cagayan de Oro. Yes. Tulutong balik ka awards na angay good ipasigarbo sa That's katawan sa Cagayan de Oro. And kini nagpakita dok nga working gyud ang ato Yeah. ang nutrition committee no dinhi sa aton dakbayan to elevate no ang kining status no sa kining nutrisyon, labi na sa itong mga kabataan dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro, kay all year round nagpaningkamot gid na sila nga ma-elevate ingon man makuhaan og kining ihap ang ato ang mga malnourished dinhi sa ato ang dakbayan, which is ning kuan gid siya ning aduna gid siya epekto, aduna gid siya resulta, and tungod niini nakadawat ta og kining Hall of Famer award no sa national. So pinakataas na nga award nga ato Congratulations makuha. sa atong City Nutrition Council, no? Yes. Sa atong Sinaw, sa tanan nga nagpaluyo ani, especially sa atong LGU, sa City Health Office, Mayor Clarix Uy, Dr. Dilia, salamat gid kay and congratulations sa tanan. That's right, no? And of course, dili po usab ni mamahimong posible do kung wala po backing gikan nimo isip chairman sa Committee on Health, no? Kay of course kinahanglan ni siya mga inisyatibo sab sa atong 20th City Council through Dr. Gaani aron sab nga mga programa ma-institutionalize pod siya, no? Actually, isa na medyo sa ako lower nga level, Yes, oh. no, sa legislative, si Ma'am Nenet kulit magud na siya. Yeah. So, grabe mo follow of up. course, Oo. yes. In fact, kung ma-remember nimo George, ang nomenclature sa atong committee before the previous council was Committee on Health, Committee on Health and Sanitation. Yes, Mo gina siya. So, Nenet, si Ma'am Nenet Terabe, push me nga, Dok, pwede ba nato ma-appeal ang nutrition? yes. Tagay ko og reasons nga no, kailangan nato ma-change ang nomenclature. So, usana ang award, then usana, they were aiming for something, kanang ang target, gakakuha nila. Yes, which I think, credit po na dapat sa ila. So,
mo na tungod sa kakulit ni Ma'am Nenet and katulagi atong mga legislation pod on BNS Yes, nga oo. natay mga pabaon sa ila. Yes. This is the first, in fact, The ipay only, kay ko kay na ay isa ka party list Oo. no nga she was hoping na to meet me personally kay Oo. para ako anya ang atong ordinance, ordinance, yes. na naa ma-replicate niya sa uban Oo. LGUs Oo. nga ang sa BNS and BHWs W, ang oo. concern kay voluntary ra ba yes, ang tawag yes, sila oo. and they get something out of pila ka length of service nila. That's right. So, mo siguro na ang usa din ang trabaho gyud sa atong nutrition office kay dili gyud sa yon ang Dili, pag-monitor, yeah, bitaw, ang ilang pag-surveillance sa mga That's right. lain-laing barangays. Mm. So dako kay na nga tabang. So teamwork lang gyud ni siya. That's right. No, yeah. Nindot kining resulta no sa kining teamwork ug ingon man ang kining pagtinabangay gyud sa pagkuha sa usa ka tumong which is to elevate our kaning nutrition status dinhi sa Tandakbayan sa Cagayan de Oro. And aside from that, Doc, inyo usab nga gingusgan karon sa imuhang komitiba usab ang kining annual medical checkup which is currently kining inyong gituki karon sa committee level no ang alang usaba sa ato ang mga residente dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro which is dako usab ning tabang siguro, Doc, no kini nga maong proposed ordinance ninyo. Actually, na ay two pending or proposed ordinance authored by our Vice Mayor no Bebot Rodriguez and usa ko sa mga co-authors nga yes. iyang gihimo dinha. Usa ni is the annual medical check-up and laboratory exams free no free sa atong residents in Cagayan de Oro, prioritizing senior citizens, Yes. Solo parent, and persons with Disabled. disabilities. So, mo ni siya, actually, ituki na to ni kay haom naman gud siya, nasulod naman gud ni siya sa universal healthcare. Yes. Mo na siyang among bale murag debate karon sa committee level kay kung atong tanaw ng UHC, ang Yes, Cagayan de Oro is one of the pilot areas yes. sa sa the whole of Philippines. yeah. And na naman tayo 5 ka consulta centers. Yes, oo. So, ang mahitabuan ni George, haom na ni ang ordinance dito. So, ang gusto lang sad siguro ni Vice Mayor is murabag na ngipon nga bahalag ang UHC, mawala ang program, kay kabalubig gud ta nga na mga programas Yes, nga yes. dili ma-sustain. So gusto niya nga mapadayon kining mga programs. Mao kina iyang gusto ma-emphasize. Pero as of karon medyo naa pa na on the table pa na siya sa akong committee and siguro na nami sa second na mo nga deliberation on this. Kani and we're hoping na sa sige na mo tuki kay napamanggoy mga issues nga Yes. na concerning sa legal opinion na pa sila yung mga kailangan na mo tukion ang kailangan na mo ma-resolve Yes. na nga issue para para at least ato ni ma-submit sa atong plenary for approval. Pero kung sa karon gitable pa na siya. Yes. And then of course kini manghinaot pud ta nga adunay maayong nga resulta gid pod ang pagtuki no sa ato ang 20th City Council to support in aid of legislation lang Yes. siguro no sa ato ang nagpadayon karon nga pag-implementar isip pilot area sa for our universal healthcare. Kaya of course ato ang kining consulta center established naman siya, Doc, and padayon na usab nga napahimoslan sa ato ang mga kaigsuonan no ang kining libreng kining medical check-up, libreng kining papakonsulta o kining sa laboratory. So mas maayo pod no nga kining ma-institutionalize no in our legislation. So with this, Doc, aside from that, kini usab ang baguhay lang nga napasar usab sa ato ang dira sa 20th City Council ang kining pag-renew sa Memorandum of Agreement tali sa veterans kining station or kining department ward, ward something na ay hospitalizations yes, ang mga
veterans. Which is dako puding tabang kay not just the veterans but apil ila mga dependents Yes. lain ini, no? Actually, George, renewal na ni siya nga Mm. MOA, no? Mm. Memorandum of Agreement between PIVAO and LGU. Kay kita din na sa atong Jerborha. Actually, wala tay veterans ward. Okay. Kay ang nahitabo during sa among pagtukian ni, Oo. wala ta kay dili man gud pwede sa ato lugar nga maghimo ta og veterans ward. Tapos wala bitaw musulod nga kan sayang ang Yes. bed. Oh, yes, Oo. yes. Sayang ang bed. Pero kani man gud nga MOA is ang nagpagawasan is pag once na ay veteran, especially magpa-identify sila kay di man gud ta kabalo nga kani atong mga pasyente nga gasulod is veterano ba ni? Yes, Not unless oo. sila gyud. In fact, ako gining na-mention during sa among meeting nga maghatag ang PIVAO og list sa veterans Yes, para pag-admit sa katong veterano, Ma-identify makakuha siya. nato siya Yes. kung unsay due sa iya. Yes, yes. So matagaan na siya sa at least sa iyang ward kay considering na ang Jerborha is a 150 bed capacity pero honestly pasalamat nila Dr. Perez na Yes. in spite na gaabot og 300 daily nga bed capacity ana kapaningkamot gyud atong Jerborha personnel na ma-accommodate nato and dili siya ipasabot nga government lugar Yes. kay ang connotation aning atong mga tao nga free nga siya din na pero dili pasabot na kung kanusta nato gusto magpa-admit ay masulod da is tagana sad nato justice nga ang atong doctors is i-evaluate mo Yes, yes. kung admissible mo nga case is mo na nga time nga i-admit. So, pero kung dili, basi pwede ra sa balay, PDS. kay limited man good ang bed. So, Right. I hope masabtan kita sa itong katawan na. Parehanin sa veterans, muna mong gisulti nga tagay mi list para ma-identify na mo na Yes. whoever. Then, ang public service ba is without boundaries. No? Yes, yes. So, dito makakuan nga whether taga Cagayan lang gid ni siya ang atong makater as Yeah, far yeah. as Bukidnon or as far as Lanao. May mo ani kay nakita nila nga maayong services yes. sa Jerborha and money sila dinhi. So, mo nang gapangayo gid mig list and hoping na among gisulti itong last na mga meeting na sila mismo nga veterano magpa-identify gid sila kay Yes. naa sila ward na pwede nato siya mabutang sa usa ka ward na pwede nga comfortable pud siya. Yes. And kaning MOA nga atong na-approve, salamat sa 20th City Council nga gi-approve. Kagahapon lang. Renewal man nga free tanan ang hospitalizations, tanan even laboratories, tanan So, nga ang ada. PIVAO, Doc, mo hatags like assistance for that sa city or... Actually, muna nga mong gipangutana kung naabay certain amount Yes, nilang yes. ihatag. Oo. Pero considering na we're practicing the NBB and whatever exists sa PhilHealth, ato mang ma-charge sa malasakit, muna ang gisulti nga after ma-charge sa malasakit, dito na dayon mo adto ang mo PIVAO nga sani nga cash kung naa magaling sila. Pero ang ila is this, kung ma-admit ang usa ka veterano, tagaan sa nilag certain amount sa ila o namurad sa ila lugar Sa na ila, level. yes, Oo, yes. wala na sa city. Or sa murag ang hospital. ila is they get something out of, for example, na-admit for how many days and ma-confirm nila na ilang. Okay. So this will be like a cash assistance to kining kuan katong na-admitted nga ang veterans. veterano. Okay. Alright, so inat nga naklaro, and of course we're happy nga na kuan usab ni kay aron usab nga matagan what's due sa ato ang mga veterano, no. And aside from this, Doc, ang ato ang City Health City Health Insurance Office, no. Padayon usab ang ilahang profiling ato sa ato mga kabarangay ni sige suportahan sa nimo, Doc, no. Actually, no, kay congratulations sa atong bagong OIC. Yes, yes. Kay Ma'am Very Roxanne active. Rabidas, oo. And kana si Ma'am Roxanne, honestly, Sir George, di na siya baguan na ang nakuan. Okay. Maski tod na siya kay, she was with me during sa province. And na okay. siya idea anang PhilHealth na mga, siya ga-handle sa
term na mo ato una capitation kay Ah. man siya accountant. Yes, So, yes. Dili bag-o sa iya ang programa. Na Yes, siya yes. idea. So, munang ako, pag hawa ni Dr. Efren Celeste, Celeste, pag-resign niya for reasons, Ah, health issues. So, medyo nakuan ko kay basin sayangan ko kung whoever Yes, sits in. Pero happy ko nga gipili ni Mayor Clark si Ma'am Roxanne Ravidas na Yes. isip po IC. Kay na siya idea on this. And ah, kani ilang gihimo karon nga profiling to mga lain-laing barangay sa Yes, Cagayan de yes. Oro. Part ni siya sa UHC. okay. To the extent na muadto gyud ang atong personahe sa City Health Insurance Office para sa profiling, and ako lang hangyo sa katawhan nga i-grab nila ning opportunity Yes. nga mismo ang personahe sa CHIO ang nag-adto dito sa inyong barangay para sa profiling. All you need to do is adto magdala sa inyong birth certificate, sa inyong marriage certificates, and i-update lang dayon mo sa inyong mga dependents, sa inyong anak, 21 below, para at least ma-upgrade. That's right. And ayaw natin na magkasakit. Ay, sa pamakuan. Bitaw, Doc. Ako, George, honestly, I handled PhilHealth 2005 until 2015, 16. And mo gina akong dilema. Yes. Nga, maski gaabot na mi sa barangay, ihatag na namo tanan, Yeah. dili gyud magpakabana ang katawhan, Yeah. which is sayang kay naa na mismo Yes, sa inyong yes, tugkaran. tukaran. Tapos by the time nga naanay nahitabo, na-admit, ay pa dayon Magday- magpakaluoy. So, ang uban dili galing magpakabana makuha sa birth Yes, certificate. yes. And it's not only PhilHealth na nag-need sa birth certificate. Pag mag-eskwela ang mga bata, kailangan. That's right. Busa kailangan gyud na nga mga documents nga in possession gina sa ato. So kani lipay kay ko nga naani ang ilang schedule sa CHIO. Yes. And kinahanglan no sa ato ang mga kaigsuonan no dira sa atong mga kabarangayan kung dunay naka-schedule ta, of course ipabalob ni sa inyong mga barangay officials. So ato ang i-grab ang opportunity nga sila na mismo no dili na kamo may moanhi dinhi, but sila na may moanha dira dool sa inyo kay ron sab nga mas dali no ang inyong pagparehistro or pag-update baka sa inyong kining PhilHealth registration no. And aside from this, Doc, padayon gyapon pod ang imuhang programa pagtabang ato sa tong mga katawhan sa imuhang buhatan no, ang kining labi na with katong dunay problema sa cataract. So padayon gyapon ang imuhang pagtabang. Actually dako kay akong pasalamat no sa local government unit sa JR Borja. Yes. Kay honestly isip ko sa ka-doktor. Yes, yes. Ako mango advocacy is the vision kaning sa mata. And look, kung in a split second you close your eyes, ngit-ngit kayo. Yes. Now, kining mga elderly na prone na sila sa mga cataract. Yes. So, usagid sa akong advocacy nga tabangan ni sila kay daghan kabalo nga na ay cataract extraction free sa city, pero di sila kabalo unsaon. Yes. Unsay pamaagi, they thought na lisod-lisoron. Yes. Madto lang gina sila unta gyud sa JR Borja, pero sa ako nga level, nag-case finding me. So, once makita na mo or na mga referrals from others, na magpatabang regarding cataract extraction, amo nang i-refer sa JR Borja. And ako akong pasalamat sa JR Borja, no, kang Dr. Perez, kang Mayor Clarex, nga naani mga programa para ma-avail sa atong katawan. And free biyan tabang po ni sa DSWD, sa CSWD, kay na ay mga expenses for the lens. So, pero tungod kay naaning DSWD, CSWD, mutabang kay kung need nila dili manual extraction lang or laser ang agi advice. This would cost them 15,000. Okay. For the lens alone. And for the equipo di ay nga gigamit lahi man ang laser, which is not available sa ato. So kailangan katong private. And
ang atong mga doctors ani George are Yes, ophthalmologist yes. gyud. Yes, So ila gining bread and Expertise, butter yes, bali. Oo. Kung sa surgeon, appendicitis, Yes. ila kani mga cataract. So dili angay kabalakan ang ato lang di pay kay ko George. In fact kagahapon duha ka okay. recipient taga Balubal and taga Lapasan. Ma-feel mo sila kay makahilak ba? Yes, yes. Makahilak nga pasalamat sila kay Mayor Clarex, pasalamat sila sa ako, pasalamat sila sa Jer Borja, Yes. sa LGU, per se nga naani ang mga programa Yes. kay taud-taud na pud sila nga dili sila kaklaro. Yeah. Naay taga Balubal kagahapon. Sorry, I forgot. 69 years old, nalimutan ako yung name. Na yung wife na 5 years na bedridden. Okay. O luoy siya nga makita nimo siya nga ingkotay nga ano ka nagpa-desider nga nagpa-opera. Iya kong gistoryahan na dili siya katiman kaayo sa iyang asawa, bedridden pa so at least kung makita niya unsay kahintang, mas matabangan niya karon kapakapalang gid kuno siya. Luoy siya mga inana. So dako akong pasalamat gid ani nga program ka Mayor Clarex Uy, sa Jer Borja, sa kila Dr. Perez nga naani nga mga programa sa DSWD, CSWD. Tanan nga nagpaluyo kung bawaan niyo lang ang feeling na kanabitang magpasalamat George. Yes. Dili na to ikuan ang gasto kay kana na siya. Pero ang feeling, a simple thank you, then ma-feel nimo sa ilang right from the heart, dili gyud mabayran. Dili kabayran ang kalibay. Dili kabayran. And nindot sa nga programa po Dok kay maski doon na nga to ang LGU nga mukuan pero imo gid silang gipaduol ngadto no Yes, aron mapaspasan kay of course kining uban ani Dok siguro kay balot sila nga naa pero di sila kay balot pa unsa pag-avail sa mga programa at least naay mo buhatan naay mo mga staff ikaw no nga mo tabang mo guide sa ilaha nga kini and then kita pod along the way naatag assist sa ilaha. Kami sa among team actually dako sa akong pasalamat din sa akong team no nga pag case finding may na eager may mag-facilitate. Tabangan sila ubanan kung asa paingon kwaon dahil kung sa ilang pero sila gid garap kay pag-abot sa DSWD sila may interviewon. Igor na mo sila banan pag-abot sa dina sa atong Jer Borja, igor sila examine. Pero kami sa akong team lugar George was ako na silang kuan taga murag seminar sa unsang pag evaluate sa cataract para dili na kay bombarded atong Jer Borja. So kato na lang yung mga okay. So may mga cases na pagkuan di man gyud lugar inato may medical nga background. So pero I make it a point nga naa sila idea para at least diha pa lang sa level sa grounds ma-check na nila whether it's a cataract yun. Kailangan na ni siya operahan. So mo nang dadun na initial screening initial screening tama ka. Para pag-abot dito dili na tama kung luoy man pod nga maabot dito mabalibaran sila at least din kung magduda-duda may i-confirm na lang nila. That's right no. So nindot sa nga proseso Dok at least mas mapadali no. Ma-decongest na to ang Jer Borja. And then ma-facilitate nato ang mga nanginahanglan og tabang niya. Padayon gyapon no ang ginahimo usab sa buhatan ni Doktora with her team no alang sa pagtabang sa tong mga kaigsunan ni sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Siguro Dok by this time Dok ang kining daghan pa ka mga hikutaron niya. Daghan pa unta tag mga hikutanan apan tungod usab sa limitado natong oras. Siguro Dok ay muhang kuan Dok panawagan imong mensahe ngadto sa ato mga kaigsunan labi na karon mga panahon na Dok sa pagbantay sa ilahang panglawas. Okay, salamat kay George no ug salamat sa atong CIO nga gitagaan kog higayon karong buntaga para makipag-abi-abi kaninyo og kini lang gyud ang akong panawagan sa atong katawan sa Cagayan de Oro. Not only Cagayan de Oro and our adjacent na mga areas din sa Cagayan kay considering na dili alarming sa karon ang atong cases sa pertussis, whooping cough.
Sama sa gisulti sa atong City Health Office, no, Dr. Dilia, no, sa atong City Health Officer, walay outbreak ang Cagayan de Oro. Yes. And regarding whooping cough, we only have 1 confirmed and 2 suspected cases in Cagayan de Oro. Hopefully, dili na madugangan, and hangyo lang nako nga mabakunahan, especially katong mga babies na wala gyud na undergo ning 3 doses na DPT. No, hangyo naani sa health center, makipag-konsulta lang dito sa atong mga health personnel para mabakunahan ang inyong anak. Tagaan mo priority gyud ani karon. Kay mo gini atong gihimo karon sa atong mga health personnel. Salamat kayo Dr. Dilia sa atong mga health workers nga Yes. ga house to house gyud para makita gyud tong mga kabatanunan, mga babies na wala na bakunahan during the time, especially during the time sa pandemic. And regarding sa heat stroke, kabalo man ta, grabe. Di na sa FB, Yes. ubay-ubay na ang nagsulti aning kaigang. Yes. Di man ni malikayan nga naa na gyud, and based lugar sa akong nabasa, musaka pa ni asay as 44 and hopefully Yes. dili na gyud, no? Wala man tayo mahimo ni, the only way we can do is to prevent nga dili ta ma-heat stroke. Yes. So, ang ako lang advice is ipo sa ka doktor is stay at home kung walay importante nga lakaw. Kay init gyud, or kung makalakaw man galing, bring an umbrella, no? Tapos wear warm clothes, and importante nga hydrate gyud, sige inom water. Sige inom water para ma-replenish kay dili gyud sa yon kung magka-heat stroke. That's right. Then naraba gyud day magsagunso na day na ana nga mga sakit Bitaw, maglawas. Doc. So salamat kayo, congratulations kaninyo, congratulations sa LGU. Happy Easter sa tanan. Yes. So, dagan kayong salamat sa panahon, Doc. And big shout out po day, no? Sa ato ang mga doctors dira sa GRB General Hospital, sa ato ang ophthalmologist dira team, no? Dinha sa ato ang dagan kayong salamat Yeah. sa tibuok department dira sa GRB. Dagan kayong salamat. Naka-partner gina kanunay ni doktora sa atong mga programa usab niini, na. Right, makato ang naglangkob sa ato ang inyong konseho karon. Hinaut nga daghan mog nakatunan, daghan mog nabalaan sa gipaningkamutan usab sa ato ang 20th City Council alang sa kayuhan nato mga Cagayanon, o ilabi na sa ato ang hilisgutanan sa maayong panluwas. Once again, nakauban ato ang chairman sa Committee on Health, Nutrition and Health Insurance, Councilor Maria Lourdes Gani. Doc, daghan kayong salamat sa Thank panahon you. o kay gayunan. O sa ngalan naman sa kinatibuk ang puwersa City Information Office na dakbayan sa Cagayan de Oro sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Oy, ngan man sa pagpangulo usab sa atong City Information Officer Miss Ivy S. Guantero, kinin lamang si George Bacos. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw paglantaw hantod sa sunod gayon ug mayong adlaw sa tanan. Salamat. Thank you, Doc. Thank you, Happy Easter. Doc. Thank you. Thank you.